nadadapa, bumabangon. Gaya ng puno, hindi pumapalag. Pag-usapan naman natin ngayon, mga nocturnes, tungkol sa excellence. Siguro, nag-aaral ka sa school o nag-aaral at ang parating turo sa'yo ng teachers mo, ng parents mo, always aim for excellence in everything that you do. I-challenge ka natin yung belief system na yan dito sa episode na to. Kasi, okay lang naman, no, na gawin nating motivator yung pagiging excellent. Una, i-define muna natin ang excellence. Ang excellence yun yung condition kung saan ikaw yung siguro pinakamagaling sa isang larangan. May it be palangasan, kagwapuan, o whatnot. Playing games, pwede din. Parating 5 stars. Halos walang mali o walang mali at all. Diba? Best attempt. Gold medal. Yun yung mga kadalasang associations pagdating sa excellence. Pero sa totoong buhay, excellence is unattainable most of the time. Okay? Or, yung idea ng excellence, paiba-iba yan. Hindi lahat nagkakasundo na porke ba meron kang gold medal, hindi ibig sabihin excellent ka na. You know what I mean? For example, si Lightning McQueen, dun sa Pixar movie na Cars, yung first installment, di ba? Dun sa ending, yung last race niya, 3 na lang sila natitira Yung blue na car, tapos yung bida, syempre, si Lightning McQueen, tapos yung green. Ito na. Yung green, di ko alam kung tama pagkakakwento ko, pero ang naalala ko talaga na malinaw, yung blue na car, na disgrasya. Yun, tumaob. Tapos, hindi na makagalaw. 2 na lang sila na umaandar. Yung Lightning McQueen at saka yung green car. Yung green car, tuloy-tuloy pa rin hanggang sa finish line. Pero si Lightning McQueen, tumigil. Lumingon. Nakita yung blue car. Imbis na makipag-unahan dun sa finish line, bumalik siya para iligtas yung blue car. Tapos sabay-sabay silang tumungo dun sa finish line. Obviously, nanalo yung green car. Pero, ano naging reaction ng madlang people doon? Pagmasdan nyo, parang tahimik lang sila. Literal, tahimik lang talaga. Agad sa nag-cross the finish line, itong si Lightning McQueen at yung pasuray-suray na asul na car. At nung nag-cross na sila ng finish line, saka lang nag-ingay yung crowd. Wala silang pakialam dun sa pagkapanalo ng green car. So, ano na ngayon yung excellence sa pagkakataong iyon? O sige, pwedeng maging loyal tayo sa definition ng excellence na sinet ng lipunan. Okay, ikaw yung may gold medal, ikaw yung may trophy, ikaw na, sabihin natin, CEO, ikaw na yung pinakamayaman sa batch mo ng high school, ikaw na lahat. Taglay mo na lahat ng mga pangarap ng winner ng Hoop Race. Ikaw yung unang nakapag-asawa, ikaw na yung unang may sariling negosyo, ikaw na, nakapag-travel around the world. Sige, sa'yo na lahat. Maybe it's not because nag-iba yung yardstick o yung panukat pagdating sa excellence. I think nag-iba yung importansya sa ngayon o sa totoong buhay. Hindi lang sa ngayon Palagay ko nag-a-apply sa lahat ng panahon. Mas pipiliin ng mga tao yung pagpapakatao. Pakipagkapwa, yung basic values of compassion. Ano ba yung mas maging mahalaga at the end of the day? Yung balance mo sa bank account o yung bilang ng mga taong natulungan mo? Hindi lahat gagawin yung ginawa ni Lightning McQueen. Yung isusurrender, yung bagay na nasa harapan na kung tutuusin, may chance siyang manalo. Pero imbis na trophy yung sungkitin niya, mas sinungkit niya yung respeto ng mga manonood. Oo nga, pwede mong matamo ang pinakamataas na title sa buong mundo. Pwedeng makakonquer ka ng mga iba't ibang nasyon. Pero hindi nakakahulugan, hindi lahat makakamit ang respeto. Kasi ang respeto, hindi nakabase minsan sa pera na meron ka, kundi sa resulta ng buhay mo. Kaya imbis na isipin mo na may mapag-iwanan kang pamana, isipin mo, paano mo kaya mas makapapamuhay ng marangal, ng mas maayos. Kaya
yung chase after excellence, aim for excellence in all you do. Paano kaya kung upang magkaroon ka ng respeto, upang makamit mo yung tiwala ng iba, hindi through excellence, kundi through compassion. So, yun yung reflection of the night. Kaya kung gusto niyo i-challenge yung sinabi ko about excellence and compassion, feel free to comment down below. Minsan nga, basta natututo pa nga ako sa comments niyo Okay? Tapos, kung sa tingin nyo, yung mga ganitong conversations, dapat mas pinag-uusapan pa, i-share nyo. Improvensyahan natin yung algorithm. O sige, siya. Kung ano ginagawa mo ngayon, I hope you're safe and always be the best man that you can be. I'm proud of you, bro. Nadadapa, bumabangon, gaya ng puno,